Tiniyak ni dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar na handa siyang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Anya, ang pagsuporta niya sa investigasyong ito ay nagpapakita lang daw ng kanyang pagnanais na makatulong sa pagpapakita ng transparency at maging good governance. Kamakailan sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na ipapatawag o ipapasabi na nila sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at maging si Senator Mark Villar sa kanyang susunod na pagdinig para magbigay linaw daw tungkol sa budget insertion at maging sa kickback scheme sa mga infrastructure deals. Samantala ngayong araw ay naglabas na nga ng mismong sulat ang ICI para imbitahan ng naturang senador. Kaugnay nga nito nilinaw naman ni Villar na wala siyang direkta o di kaya indirektang ownership o controlling interest sa mga kumpanyang sumali nga sa DPWH project. Dagdag pa niya sa kanyang termino bilang kalihim noon sa DPWH ay walang sinuman sa kanyang kamag-anak ang nakakuha ng kontrata mula sa gobyerno. Sa naging pagdinig naman ngayong araw sa Senado ay ibinahagi ni dating ICS Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga natutunan niya sa napakaikling oras niya sa ICI. Overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? Samantala, nabanggit naman ni Magalong na kaya siya bumaba sa pwesto ay dahil sa di umani below the belt na accusation laban sa kanya tungkol nga sa naging palpak na proyekto ng Diskaya sa Baguio. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.